Hello mga ka-practical. So ngayon may pag-uusapan tayo, no? So it is about cleft lip and palate, ano po. Kami po ay may anak, no? Our second born son, ano, Ezekiel, has a cleft lip, no, unilateral. Nalaman ho namin ito during the second trimester po ni Mrs. way back 2023, no. But of course, i-share ho namin sa inyo, i-share ko sa inyo yung mga practical things na ginawa ho namin, ano. So hindi ho kami na-stuck na lang doon sa na-shocked ho kami, nalungkot ho kami. Of course, that is the initial reaction and you have to embrace it, ano. Part talaga ho yun, ano po. Na kapag nalaman nyo, mabibigla ho talaga kayo, ano, tapos malulungkot, etc. But the thing is that you should not stop there, no. So kailangan ho natin mag-move forward para alam ho natin kung ano po yung gagawin ho natin. So the first thing we did is bumalik ho kami doon sa aming OB po, no. We ask for a practical advice on what things that we should do, no. Bilang ngayon ay parang nag-shift bigla, no, yung aming point of view bilang parent, ano. So of course nandun kasi yung fear ho natin kung paano po natin siya napapalakihin and how the community will accept them, no. So unang-unang tanong ho namin is bakit kami ay ganito, bakit ho kami nabigyan ng ganitong situation. So ang sabi ho ng doktor sa amin, hindi lang ho kayo ang may ganyan. So in fact, cleft lip and palate is one of the common defects po, ano, na mayroon yung mga tao, na mayroon po yung mga bata, no. So binigyan ho kami ng mga factors kasi sabi ho niya hindi ko kayo masasagot kung ano yung main reason, but I can give you some factors kung bakit may ganyan. First, baka genetic, no. Baka someone from your family ay may ganyang situation. So sa amin naman sa immediate family wala. But when we drill it down, ano, so nalaman ho namin na sa 4th or 5th ata na degree from Mrs. po ay may ganoon pong situation, ano. So also another factor is nutrition, ano. Baka nung nagbubuntis ay hindi enough yung nutrition, especially yung kung daw yung babae or yung buntis ay medyo maselan sa pagkain na hindi masyadong nakukuha ng bata yung enough nutrients kasi may factor daw ho yun doon sa pag-close po ng kanyang palate, yung palat po at sa kanyang face, ano, sa kanyang lip, no. So may factor daw ho yun. So yeah, it can also be one of the considerations, ano. And also sabi niyo baka naman yung environment, ano. So of course yung environment ho natin medyo may factor din ho yan, ano. Kumbaga at saka sa lifestyle, ano, kung nainom ba, na sigarilyo, sabi ko, hindi naman ho namin ginagawa yan. But the thing is, hindi ho kami nag-stop doon, ano. So, nandyan na yung mga factor, wala na ho kami magagawa dyan. But, ano ba yung gagawin namin ngayon? Moving forward, ang sabi naman ng doktor, number 1 is talagang religiously, you have to come back to us from time to time kapag time ng inyong consultation. You have to go back to us, ano, kasi kailangan din natin malaman na hindi lang yun yung kanyang condition, kasi minsan kasi may mga underlying or conditions pa na pwede meron yung baby ho ninyo. So you really have to come to us, ano, from time to time. So sinusunod po namin yun. Next po is you have to support each other, na lagi naman talaga namin ginagawa, pero we doubled it, ano po. So kung anong kailangan ni Mrs., kung alam kong medyo nasasad siya, so we have to balance, gawin ho namin, lalabas ho kami, because nandun pa rin kasi hindi mawawala, lalong-lalo na sa babae, yung parang nalulungkot siya, at nandun pa rin yung factor na parang sinisisi niya yung sarili niya, ano. So kaya wag na ho kayong dumagdag ng stress, lalo kayong mga mister, ano. Wag na ho kayong dumagdag sa stress ni Mrs., ano po. Pangatlo ho dyan ay support system. So kami po ay lumapit, no, sa mga kakilala ho namin na may alam, pero sad to say limited, ano po. Kaya ginawa ko, I created a group, no, sa Facebook group, Cleft Lip and Palate group in the Philippines, no. So ginawa ko yun. So akala ko nga hindi siya tatangkilikin kasi ang akala ko kami lang ni Mrs. din, ano. But lo and behold, ano, biglang dumami yung mga member. So napag-alaman ko na talagang hindi siya isolated case, no, na kayo lang, tayo lang. Talagang maraming mga cases sa buong Pilipinas. And the good thing is, with that group, maraming nagkaroon ng connection sa proper foundation, proper medical care, proper hospital na malapit sa kanila. Kasi ang mga foundation pala ay meron naman pala sa bawat mga regions
or dun sa Luzon, dun sa Mindanao, or sa Visayas, may mga malalapit na hindi nyo na po kailangan pumunta dito sa Manila. Kasi po kailangan yun, kailangan ma-assess agad si baby po. After 4 months ay pumunta na ho kami sa hospital para ma-assess, para makita, kasi yung kanyang operation happened when he was on the 5th month, siya po ay tinimbang. Dapat po may requirement ho yun. So, sasabihin naman yun sa consultation kung ilan. So, in fact, kailangan talaga ho natin ng support. Kasi kailangan ho natin ng mapagtatanungan. Kaya nga po, doon sa group po na create ho namin, hindi ko ho pinagbabawalan yung paulit-ulit na tanong, kasi yan talaga yung common question kapag ikaw ay unang-unang makaka-experience yan. Saan magpapadoktor? May cure po ba ito? Magkano ba yung gagastusin, etc. That's the common questions that you have to ask. Pero mag-member lang kayo sa group na yon. Hindi naman wala naman yung bayad yun, So I will just approve it and you ask question for free there. Talagang kahit anong questions about cleft lip and palate. May mga sasagot ho doon. In fact, yung iba sa kanila mga doktor, nurses pa, At ang kailangan talaga nating strengthen, yun nga yung support group ho natin. Kasi hindi lang naman ho natatapos doon, Even after operations, ay kailangan pa rin ho natin ng support group. Kami po ay pinaoperahan po si Ezekiel sa Parañaque, sa Our Lady of Peace Hospital. Lo and behold, lahat po talaga wala kaming binayaran. It was for free. Ang kailangan mo lang talaga is dedication na magpabalik-balik doon for consultation, para i-check up, etc. Kasi titingnan ho talaga kapag hindi ho siya operahan, kahit may sipon lang ho siya. Kaya dapat ho talaga yung baby ho natin healthy, Kasi baka ma-delay yung operation. At saka may timbang ho yun, So I hope this episode, this vlog ay nakatulong ho sa atin, So it's not only you. So there are plenty of situations like what we are experiencing right now. Ang kailangan ho talaga natin is magtulungan, and you have to do something about it in helping your child. So yun lang mga ka-practical. Maraming salamat and thank you for listening. Of course, if you like this one, para makapag-create ho tayo ng more videos about this, please like naman po and subscribe. So maraming salamat po sa inyo.